Shalom Aleichem mga kapatid. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa lahat ng mga Katolikong simbahan, na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin ang ating mga kapatid na malimit nating kasama, si Brother June Quijano, Joseph June Quijano ang Binangunan Rizal, si Brother Romy Nunez ng Taytay Rizal. Brother Romy, see you again later. Okay. And then yung mga kapwa din natin Katoliko na pinapakinggan tayo, nakikinig sa atin. So, the second Sunday of Lent mo ngayon nga mga kapatid. At before that, we'll start with a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and thank you, Lord, for this another day, another life, another blessings for waking us up. Thank you for this another opportunity and privilege. Thank you for this new life. Thank you for this another day. Thank you for all the blessings that we had received from you yesterday, and for the blessings that you have prepared for us today. We ask you to bless us and protect us and cover us with your most precious blood. Sanctify us with the power of the Holy Spirit, and bless our allowance and our possessions, and bless us financially, materially, physically, and spiritually, and bless us and give us wisdom as we do this ministry, as we do this activity, O Lord. And we also are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. The weapons we use in our fight are not the world's weapon, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds. We destroy false arguments. We pull down every proud obstacle that is raised against the knowledge of God. We take every thought captive and make it obey Christ. Yes, Lord. We ask all these things through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So the Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Luke chapter 9, verses 28 to 36. Glory to you, Lord. About a week after he had said these things, Jesus took Peter, John, and James with him and went up a hill to pray. While he was praying, his face changed its appearance, and his clothes became dazzling white. Suddenly, two men were there talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory and talked with Jesus about the way in which he would soon fulfill God's purpose by dying in Jerusalem. Peter and his companions were sound asleep, but they woke up and saw Jesus' glory and the two men who were standing with him. As the men were leaving, Peter said to him, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not really know what he was saying. While he was still speaking, a cloud appeared and covered them with its shadow, and the disciples were afraid as the cloud came over them. A voice said from the cloud, This is my Son, whom I have chosen. Listen to him.
When the boy stopped, there was Jesus all alone. The disciples kept quiet about all this and told no one at that time anything they had seen. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ano ngayon? Transfiguration. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa pagpapanibagong anyo ng Panginoong Jesucristo, kung saan kung titingnan natin ay sabi nga ng mga scholars or sinabi nga ng mga kaparian natin na mga nag-aaral ng theology, yung formal theology, ito ay isa sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo to encourage them to continue to hold on to the faith. Kasi, di ba mga kapatid, kung makikita natin na kung babasahin natin yung banal na kasulatan, 3 beses na sinabi ng Panginoon na pupunta siya sa Jerusalem para siya ay magpapakasakit para sa katubusan natin. And then, but 3 days later, He will rise. Pero kung makikita natin, kung lagi tayo nagbabasa ng Biblia at lagi nating pinapakinggan, ay makikita natin na ang kanilang lagi lamang na napapakinggan is yung mamamatay siya. But yung 3 days later, He will rise again. Hindi nila masyado pinapansin or hindi nila pinapansin, mga kapatid. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nagpakita ng kalwalhatian ng Panginoon ay sapagkat gusto niyang palakasin yung kalooban ng kanyang mga alagad. At kung makikita natin, ito palagi yung paboritong isinasama ng Panginoon. Ito si James, si Peter, and then si Peter, John, and James. Ito lagi yung sinasama ng Panginoon. And then, nung andun na sila sa bundok, na habang nananalangin ng Panginoon, ay nag-transfigure siya. Ibig sabihin, ipinapakita ng Panginoon na ini-encourage niya yung kanyang mga lagad na this will not end with the crucifixion, mga kapatid. Hindi ito magtatapos sa crucifixion lamang. So kung titingnan natin kung bakit palagi natin sinasabi, kung bakit na-discourage or nagiging low moral ang kanyang mga alagad sapagkat pupunta siya sa Jerusalem na they are expecting, yun nga sinasabi natin, they are expecting that our Lord Jesus Christ will do what Moses did to liberate his people from the hands of Egypt. Di ba? So yun yung expectations nila, mga kapatid. Kasi alam nila na ang Panginoong Jesucristo is greater than Moses. Nakapagbuhay siya ng patay, nakapagpadilat siya ng bulag, nakapagpagaling siya, nakapagpakaan siya ng lumpo. So, ang kanilang paningin ay nakapokus doon sa that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. Ngayon nung sinabi niya, na kung mababasa natin, ang maraming passages sa Bible nung sinabi na ng Panginoong Jesucristo na pupunta sa Jerusalem at mamatay, ay andun yung tinatawag na discouragement. Andun yung pagkadismaya nila, andun yung disappointment. Kumbaga sa atin yung tinatawag na reality versus expectations. They are expecting that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. Aagawin niya yung pamamahala sa Roman Empire because alam naman natin during those times, they are under the rule of the Roman Empire. So kung ang Panginoon Jesucristo is greater than Moses, kayang-kaya niyang mag-perform ng miracles and wonders to persuade the Roman Empire and to leave their country. Kasi ang Messiah, mga kapatid, pag sinabing Messiah, the anointed, ay hari. Kasi ito'y galing sa
line of David, mga kapatid. Siya ay magmumula sa angka ni Haring David. Kaya nga kung every December, di ba? Pag-umpisa ng simbang gabi, maririnig natin yung tinatawag na genealogy of our Lord Jesus Christ. At ang genealogy niya ay ipinapakita doon na siya ay manggagaling sa angka ni Haring David. Yan, mga kapatid. Kaya nga ang sa prophecy doon sa aklat ni Propeta Samuel sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14 na sinabi doon na ang magtatayo ng templo ay hindi si David kundi yung kanyang anak. Kung titingnan mo doon, parang tila baga si Solomon yung tinutukoy. Pero kung babasahin mo ng maigi, ang Panginoon Kristo ang siyang magiging katuparan niyaon. Di ba? Kaya nga pati doon sa Luke chapter 1 verse 26 to 39, ipinakaliwanag doon ng Anghel Gabriel. And then maging doon sa Magnificat ni Mama Mary. Di ba? Nakalagay doon. So, isa sa purpose ng Panginoon, yung kanyang transfiguration is to show them that the very real nature of our Lord Jesus Christ. Di ba? The very real nature of the Lord Jesus Christ, that He is God. Kasi ang description ng transfiguration, yung kaputian na kanilang nakita ay walang makapagpaputi na kahit ano daw na klaseng sabon. Di ba? So basahin nyo dun sa Matthew chapter 17, yung isa sa parallel itong sa Synoptic Gospel, itong sa Matthew chapter 17, na ang pag-describe ay wala daw maaring makapagpaputi na kahit anong sabon. Ganun kaliwanag. Di ba? Then kung titingnan natin, maalaala din natin yung Acts chapter 9, yung Damascus experience ng Saint Paul, na kung saan nakakita din siya ng napakaningning na liwanag. Then because of that, doon sa Acts chapter 9, nalaglag si Saint Paul sa kabayo, and then nagtanong siya, Saulo, Saulo, sinabihan siya ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Anong sabi ni Saulo? Sabi niya, sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. Then, because of that, dung sa liwanag na nakita ni San Pablo, ay nabulag siya for 3 days. Diba? That was the start of his conversion. Diba? So, dito rin nakita din ng tatlo. Sa pagkakataon na nagkaroon siya ng transfiguration, ay makikita natin na nagpakita si Elijah at saka si Moses. Ayan. So ano ba ang ibig sabihin nito? Di ba? Kumbaga so parang nag-courtesy call. Nag-courtesy call ang dalawa sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga kung makikita natin, itong dalawa ay tumutukoy sa Propeta Elijah represents the prophets and Moses represent the laws. Na pinapakita dito sa Ebanghelyo na ito, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ is the fulfillment of what was foretold in the law and the prophets. Sa kautusan at sa mga aklat ng kautusan at sa aklat ng mga propeta. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, yung sa aklat ng mga kautusan, halimbawa, yung tinatawag na Pentateuch, yung Torah, ayan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Good morning pala kay Mystery of Faith na lagi natin nakakasama. So, okay, just short lang Mystery of Faith kasi may activity kami sa parokya. That is why kahapon wala ako. Yan, okay. So kung titingnan natin, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng what was foretold in the law and the prophets. Ito yung kahulugan niya. That is why nagpakita si Moses at saka si Elijah sa kanya.
At yung nga sabi ko sa inyo kanina, na yung transfiguration ng Panginoong Jesucristo ay pinakita niya or pinatikim niya sa kanyang mga alagad that who really is, ano yung kanyang the very real nature. Diba? Kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan na nagkatawang tao siya pero he's not purely human being, na tao lang. Di ba mga kapatid? Hindi siya merely human being like us. Kasi ang sinasabi doon sa Hebrew chapter 1 verse 3, sinasabi niya, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Basahin sa Hebrew chapter 1 verse 3. And then pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, ang sinasabi doon ni San Pablo, sabi niya, sapagkat ang buong kalikasan ni Kristo, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Pag sinabing naging tao, He has the other nature. He has the other nature. And what was that? He is God. Kaya nga, minanifest niya or pinakita niya dito sa Transfiguration yung the very real nature ng Panginoong Jesucristo. Yun sinasabi nga, di ba? Sinabi na natin kanina sa Hebrew chapter 1 verse 3, sapagkat ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. At sinuportahan din ito ng Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Mga kapatid. Do you see? Kahit siya'y naging tao. And then pagdating dun sa Hebrew chapter 1 verse 3, take note magkarugtong lang yon. Hebrew chapter 1 verse 3, and then sa verse 8, pagdating sa verse 8, ang sabi niya, ang anak, di ba? Tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Sabi doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, Thy throne, O God, tinawag niya, Thy throne, O God. Puntahan natin, Hebrew chapter 1 verse 8, mga kapatid, tinawag ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ng Ama, ang Panginoong Jesucristo as God. Kasi ibig sabihin, nagkakaugnay sila nung verse 3. Sabi dito. Okay. Hebrew chapter 1 verse 8 then verse 8 mga kapatid. Hebrew chapter 1. Naiwan ko sa parokya yung mga Bible ko. Yung luma na Bible ito, ginamit ko today's English version. Okay. Okay, verse 8. About the Son, however, God said, Your kingdom, O God, will last forever and ever. So you see, God called our Lord Jesus Christ, Your throne, O God. At itong verse na ito sa verse 8, mga kapatid, ay meron itong parallel or meron itong meron siyang cross-reference doon sa sa Psalm 45 verse 7. Mga kapatid, okay, basahin natin sa Psalm 45 verse 7. That is why God, your God, the kingdom that
That kingdom that God has given you will last forever and ever. You rule over your people with justice. You love what is right and hate what is evil. That is why God, your God, has chosen you and has poured out more happiness on you than on any other king. Yan. Sinasabi. Pero sinasabi ko rin dito sa Psalm 110, mga kapatid. Sabi dito. Sa prophecy ni King David. Okay, punta natin. Sa Psalm 110. The Lord said to my Lord, the King, sit here at my right side until I put your enemies under your footstool. Okay? Diba? Sit here at my right side. So bakit natin kinote ito, mga kapatid? Ibig sabihin, pinapatunayan lamang na ang Panginoong Jesucristo ay lumuklok sa kanan ng Ama. Contrary to those who claim and escaping the divinity or the being, the Godhead of our Lord Jesus Christ, that our Lord Jesus Christ is merely a human being. That is why they keep on evading the divinity of Christ. That is why they find a translation that says, thy throne is God. Samantala, ang sinasabi ng banal na kasulatan is, thy throne, O God, sit here at my right hand. Sa kanan siya nakaupo. Hindi niya niluklukan ng Ama. Kung niluklukan ng Panginoon Jesucristo ang Ama, hindi parang nakakatawa naman na ang Diyos pala ay luklukan lamang ng Panginoon Jesucristo. Ang Ama ay luklukan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi ganun, mga kapatid. Siya ay tinawag, ang translation doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, na kahit yung pinakapaborito nilang Lamsa translation ng iba, bagamat napakapaborito nila yun, pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 8, sinasabi doon na tinawag ni George Lamsa ang Panginoon Jesucristo ng Ama, sa translation ni George Lamsa, that Jesus is God sa Hebrew chapter 1 verse 8. O, di ba? Paborito ng iba yung nagagamitin, yung George Lamsa translation. Tapos pagdating sa Hebrew chapter 1 verse 8, hahanap na naman ng ibang translation just to avoid or just to escape that our Lord Jesus Christ is God in that translation. Kasi sinasabi nga ng Hebrew chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. And then Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So ibig sabihin, naging tao, He has other nature. What was that? God, Diyos siya. Yun yung sinabi ng banal na kasulatan. Yun yung kahulugan ng Hebrew chapter 1 verse 3. Kaya nga yung Philippians no, yung Colossians chapter 2 verse 9, sulat ni San Pablo yun, mga kapatid. Kaya nga, inulit ni San Pablo doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi doon, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Stop. Kapatid. So you see? So sa Transfiguration, ipinakita din ng Panginoon in this second Sunday of Lent, ipinakita ng Panginoon His very real nature. That He is not just merely a human being. Of course, tatakbo sila doon sa 1 Timothy 2:5. Paano yung sinasabi sa 1 Timothy 2:5? There is no problem. We have no problem with that, mga kapatid. Hindi tayo nagugulat doon na ang taong si Kristo Jesus na mamagitan doon, sinasabi doon, di ba? Ang Panginoon Kristo na taong namamagitan. Hindi naman tayo magulat doon, sapagkat sinasabi na beforehand na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. But He is not just merely human being. Katulad ng sinasabi natin, nagkatawang tao. Kaya siya sinabi nun ni San Pablo na to, sa 1 Timothy 2:5 na tao.
Hindi tayo magugulat doon. Pero let us remember na si Saint Paul ang nagsulat din sa first kay Timothy. Sa unang sulat niya kay Timoteo. Hindi mo pwede paglabanin ang sulat ni San Pablo kay Timoteo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos na dineclare doon ni San Pablo. Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Ayan, mga kapatid. Namuhay. Kaya nga, nagpakita si Elijah to represent the prophets and then Moses. Ang kahulugan daw po nito ay pagpapatunay that our Lord Jesus Christ is the fulfillment of what was foretold in the books of prophets and the laws, the Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ay, di ba? Kasi doon pa lang sa Genesis na part ng Pentateuch ng kautosan sa first book of the Bible, sa Genesis chapter 3, verse 15. Makikita na natin doon yung tinatawag na proto-evangelium, mga kapatid, the first good news. At ano yung first good news? Yung prophecy about sa binhi na dudurog sa ulo ng ahas, which is the devil. Paano niya ginawa? Diba? And then, pagdating dun sa Genesis chapter 49, nung binibless na ni Aaron, ni Israel or ni Jacob, yung kanyang mga anak, pagdating dun sa Genesis chapter 49 verses 9 to 10, di ba? Tingnan niyo yung prophecy ni ni Jacob sa kay Judah. Makikita niyo dun, very clear, mga kapatid. Yan. Then, kung patuloy mong babasahin yung Pentateuch na tinatawag, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, makikita din natin dun sa Deuteronomy, sa chapter 18, verse 15. Mga kapatid, sabi doon ni Moses, sabi niya, apipili ang Diyos from among you. God will choose from among you a prophet. Singular term ang ginamit doon, a prophet. Hindi prophets. Kasi kung mga propeta, ibig sabihin, pagkatapos ni Moses, napakarami pang mga propeta ang lumabas na sinugo ang Diyos para sa bayan ng Israel. Ngayon, kung ang nakalagay doon is prophet, singular, hindi prophets, marami. So, kaya ibig sabihin, ang tinutukoy ni Moses doon ay ang ating Panginoong Kristo. At makikita nga natin dito sa tagpo ng Transfiguration, dito sa Luke chapter 9, na nagpakita si Elijah at si Moses bilang patunay or pagpapatunay na ang Panginoong Kristo ang siyang katuparan kung ano ang katuparan ng mga hula sa Old Testament, mga kapatid, sa Law and the Prophets. Diba? Isa pa doon, isa pa sa mga prophecy na natupad sa aklat ng mga propeta. Diba? Yung Isaiah chapter 53, yung Isaiah chapter 7 verse 14. Diba? Puntahan natin Isaiah chapter 7 verse 14. Maririnig natin to palagi pagdating ng simbang gabi, pagdating ng December, binabasa lagi ito, mga kapatid. Okay? Sabi rito, well, then the Lord Himself will give you a sign. A young woman who is pregnant will have a son and will name him Emmanuel. Di ba? Then, kung babasahin natin doon sa Luke chapter 1 verses 26 to 39, doon sa Annunciation ni Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary, and then dun sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, pinaliwanag doon na kung ano ang ibig sabihin ng Emmanuel. God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. Kaya nga, sinasabi doon sa
Sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, sinasabi niya, in the beginning, hindi in the biningging, ha? Diba? May video yan eh. In the biningging. Kundi, in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So hindi panukala or hindi panukala ang tinutukoy doon. Kasi ang sinasabi, He was with God in the beginning. Kasi kung panukala yon, hindi yun tumutukoy sa Panginoon Kristo. It was with God in the beginning. Hindi yung grammar doon, mga kapatid, ha? He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Without Him. So it refers to a person. Kasi kung hindi yun refers to a person, dapat it ang ginamit. Diba? Diba? Little sa grammar natin. And without Him, nothing is created. Tapos pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So ibig sabihin, makikita natin sa Isaiah chapter 7 verse 14 na naganap sa Panginoon Kristo yung tinatawag na Emmanuel, God is with us, sapagkat siya'y nagkatawang tao at dumating sa piling natin at namuhay sa gitna natin. Stop! And then kung babasahin nyo doon pagdating doon sa pagdating mo doon sa sa kasunod dong sa verse 14, sa John chapter 1 verse 14. Puntahan natin mga kapatid sa John chapter 1 verse 14. Tingnan niyo kung paano niya i-describe ni San Juan ang Panginoon Kristo sa John chapter 1 verse 14. Hey, the Word became a human being and full of grace and truth. The Word became human being. Ha? Dito sa today's English version, ha? Kasi and the Word became flesh, naging karne, naging laman. So kung panukala na nagkaroon ng fulfillment, yun yung pinapaliwanag ng iba. Pero dito sa today's English version, ang linaw, mga kapatid, the Word became a human being and full of grace and truth, live among us. Kaya nga yun yung kahulugan ng Isaiah 7:14, Emmanuel, God with us, because He lived among us. Yan. And then, we saw His, hindi sinabi, we saw its glory. Hindi ganun. We saw His glory refers to a person. Yan. The glory which He received as the Father's only Son. The glory as the Father's only Son. Kaya nga ang paliwanag doon sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Then, pinagtibay ng Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang kahit siya'y naging tao. Naging tao. He is not just a merely human being like us. Ang Panginoon Kristo ay naging tao, nagkatawang tao. Kaya hindi pwede gamitin mo yung 1 Timothy 2:5. Kasi yun ay pagpapatunay at sumusuporta na talagang ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao, but He is not just a merely human being like us. Kaya nga, pagdating doon sa 2 John verse 7, mga kapatid, kaya nga basahin nyo, intindihin sa 2 John verse 7. Sa lahat ng translation, huwag kayo magpamanipulate kung anong translations ang babasahin nyo. Doon sa 2 John verse 7, kung totoo talaga kayo nagsusuri, mga kapatid. Kasi yung iba ginagamit yung term na yan. Magsuri ka, kapatid. Ito, kung magsuri ka ng malaya na walang manipulation ng iba, ang totoong pagsusuri, ibig sabihin, you are searching
evidences. Dapat, yun yung totoong pagsusuri. Pero kung ang pagsusuri na sinasabi, ikwento lang sa'yo ng ikikwento, gagamitan ka ng different translation, they are not allowing you to explore or to study deeper, ay hindi yan totoong pagsusuri, mga kapatid. Okay. Kaya dito sa sinasabi sa 2 John verse 7, many deceivers have gone out over the world, people who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Came as a human being. Dumating bilang tao. Came as a human being. Take note ang pag-describe dito. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. In other translation, Antichrist. At take note, basahin sa Bible nyo, in different versions, kung talagang totoo kang nagsusuri. At ipapakita ka sa iyo sa banal na kasulatan that Jesus Christ ay hindi lamang tao, kundi naging tao. Kasi kung matutuko ito sa atin, halimbawa tayo, kasi ang profession of faith natin about Jesus Christ is, He came, di ba? Yun yung sa profession of faith, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Yan yung profession of faith natin sa 12 articles of faith natin. Sa credo natin, mga kapatid. Nagkatawang tao siya. Dito sa verse 7, many deceivers have gone out over the world, people who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Yan. Matuturing ka na deceivers kapag hindi mo ina-acknowledge na ang Panginoon Kristo ay dumating bilang tao. Dumating bilang tao. Hindi sinasabi na, pagpalagi natin, ipatulan natin yung kanilang sinasabi. Igawin natin yung sinasabi. Many deceivers have gone out over the world. People who do not acknowledge that Jesus is only a human being. Tayo na mga Katoliko, pwede tayong maparatangan na, tayo yung katuparan nito. Pwede. Kung ganito magiging sa atin, many deceivers have gone out over the world, people who do not acknowledge that Jesus Christ is only a human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Kung ganun yung pagkasabi, tayo na mga Katoliko, pwede tayong mapabilang dito sa verse 7, 2 John verse 7, na mga deceivers and Antichrist. Pero ang linaw dito na sinasabi, many deceivers have gone out over the world, people who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Came as a human being. Ibig sabihin, yun yung siya nakatuparan sa John chapter 1 verse 3 to 14 and then verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ang nakalagay doon dito sa today's English version, mga kapatid, di ba? Take note. Napakalinaw ng sinasabi. Okay. Ulitin natin para the Word became a human being. Ayan, take note, So, paano mo masabing panukala lang yan na nagkaroon ng fulfillment? And being and full of grace and truth, live among us. Diba? Hindi mo pinapansin yung grammar. Then that is not a real pagsusuri. Ay, piki na pagsusuri yan. That is an incomplete na pagsusuri, mga kapatid. Kasi kung totoong pagsusuri yan, then you investigate it deeper. Ang pag-i-investigate ay hindi yung makikinig ka lang. You have to find it by your own. Sabi dito, we saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. Yun na nga, binanggit na natin kanina.
Hebrews chapter 1 verse 3, and then verse 8, and then pagdating dun sa Colossians chapter 2 verse 9, and then Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Oh. So, tama yung sinasabi sa prophecy ni Isaiah chapter 7 verse 14. Oh. Sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ang maglilihi ng isang babae, the virgin shall conceive. Okay, sabi dito, sa translation dito sa today's English version, well, then the Lord Himself will give you a sign, a young woman who is pregnant will have a son and will name him Emmanuel. Bakit sinabing Emmanuel? Sapagkat ang kahulugan ng Emmanuel is God with us. Bakit God with us? Kasi He lived among us. He became human being. Nagkatawang tao siya. Oh. Kaya, there is no problem kung babasahin nila yung 1 Timothy 2:5. Kasi si San Pablo, ang nagsulat noon, hindi mo pwede pagkukontrahin ang sinasabi ni San Pablo dun sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kasi siya lang nagsulat niya, alangan naman hindi na alam ni San Pablo yung pinagsasabi niya. Pag sinabi man ni San Pablo sa 1 Timothy 2:5 na tao siya, there is no problem with that kasi nagkatawang tao siya. Pero once na dinideny mo na prior siya nagkatawang tao, idinideny mo yung His very nature, His real nature na ipinapakita niya ngayon dito sa Transfiguration, sa second Sunday of Lent, then mapapabilang ka doon sa 2 John verse 7, you are part of being a deceiver and antichrist. Not us Catholics, because that is our profession of faith. Lalo na ngayon kapag magsisimba ka, I believe in God the Father Almighty. Di ba? Bibanggitin doon yung profession of faith, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Then kung i-deny mo yan, hindi mo i-consider to check yung sinasabi ng iba, then hindi totoo yung pagsusuri na sinasabi mo, kapatid. Piki na pagsusuri yan, incomplete na pagsusuri yan, mga kapatid. So you see, mga kapatid. Kaya nga, pagdating ulit dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, di ba may video sila nito, may mga video ang mga grupong ito na umiiwas o tumatakas sa pagiging Diyos ng Panginoon sa Kristo. Pero sabi dito, sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, a child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. Okay? He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Okay, verse 7, He will rule, and ito, His royal power will continue to grow. His kingdom will be at peace. He will rule as King David's successor. So you see, kung panukala lang yan, ang panukala magiging successor ni King David. Yan. So, kapag hindi ka nagsusuri, mga kapatid, hindi ka totoong nagsusuri, mabubudol ka talaga. Ito example lang, atin lang to. Parang si Mr. Meron sa Facebook or sa Instagram na palagi nagpo-post na palagi siyang nagpo-post about sa pagbibigay niya ng pera. Tapos, nag-follow ako, tapos ang daming mga account na using his name. And then, nagsasend sa akin ng message. Nagsasend siya sa akin ng mga message. Na bibigyan, naka-receive ka na ba ng gift sa akin? Then, do you have access to any of my access card? Sabing ganun. So, kung hindi ka nagsusuri, anong labas? Budol, mga kapatid.
Budol ang mangyayari. So kung hindi ka nagsusuri, budol ka, makikinig ka lang doon sa sinasabi mo. Hindi mo iimbestigahan. Yan, mga kapatid. Budol, mabubudol ka. So you see, mga kapatid. So kaya nga ito, sabi dito, a child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Verse 7, his royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as King David's successor. Okay. From now until the end of time, the Lord Almighty is determined to do all this. Determined to do all this. Kaya nga, noong sa panahon, pinaliwanag doon sa Annunciation, di ba? Ang ganda ng pagkasaysay ni Archangel Gabriel doon na ipanganganak ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, bakit si Elijah nagpakita? Because he is representing the prophets na pinapatunay na ang Panginoon Kristo ang katuparan ng kung ano man nakalagay sa mga hula ng mga propeta. Di ba? So nabanggitan natin yung mga some of the prophecies in the Old Testament sa Pentateuch. Very, parang it seems na parang Genesis 3:15 at Deuteronomy chapter 18 verse 15. At yun yung pangalawa. At saka yung doon sa Genesis 49 verse 9 to 10. And then, itong sa aklat ni Isaiah chapter 7 verse 14. And then Isaiah chapter 9 verse 6. Mga kapatid, ibig sabihin makikita mo hindi panukala kasi ang tinutukoy successor of King David na siya ring sinasabi doon nakatuparan sa sinasabi sa cross reference sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14. So you see, paano mo sinasabing panukala lang, diwa lamang. Ang linaw na sinasabi na naging human being yung word. Naging karne, naging laman. Yan. Kaya nga, di ba, binabanggit sa mga lumang English kasi, di ba, sa lumang English sa Matthew chapter 16, 13 to 20, ang sinasabi doon, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. Nung sinabi ni San Pedro yung kinonfess na that the Lord Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God. Kaya nga sa ibang translation, yung sinasabi nung sinabi ng Panginoon, for flesh and blood, blessed are thou, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. Flesh and blood, ibig sabihin karne ng tao. It refers to tao. Kaya nga pag sinabi doon na, and the word became flesh, naging laman, naging karne, naging tao. Ayan. So, he is not just a merely human being. Kaya nga, kung ang profession of faith mo, mga kapatid, sige nga, kapag ang profession of faith mo kay Jesus Christ is just a merely human being, therefore, mapapabilang ka doon sa sinasabi sa 2 John verse 7. Many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus coming in the flesh. They are the deceivers and the Antichrist. Mga kapatid. So, hindi tayong mga Katoliko ng Antichrist. Sila na ang profession nila sa Panginoon Kristo ay merely human being, mga kapatid. So, di ba? Dito, Elijah representing the prophets. And then, Moses representing the law. Ano pa mga hula sa propeta, sa aklat ng mga propeta? Isaiah chapter 53. Sa Isaiah chapter 53,
That is why we have now a Lent, Quaresma, 40 days preparation for the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. Basahin nyo ang Isaiah chapter 53, kung sinong tinutukoy at sino ang katuparan. Di ba yung eunuch na sinabayan ni Nathanael, habang nagbabasa siya ng aklat, ang nabasa niya yung Isaiah chapter 53. Nagtanong siya doon kay Nathanael, sino ang tinutukoy niya rito? Ang propeta, sarili niya, or meron siyang ibang tinutukoy? Then pinaliwanag sa kanya ng apostol. Mga kapatid, wala akong nito, wala akong Bible. Nung andun lahat halos Bible ko sa parokya. Di ba? Basahin niyo Isaiah chapter 53 at intindihin ang isa-isa, maintindihan niyo. Ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy doon. That is why we are commemorating or we are preparing ourselves for this 40 days preparation for the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. He is the fulfillment of the law and the prophets. Elijah represents the prophets. Ang Isaiah 53 talking about the suffering of the Messiah. The suffering Messiah. And then, pagdating pa sa even his suffering, mga kapatid, ay na-foretold prior pa sa kanyang kapanganakan. Nauna, of course, nauna na yung kapanganakan, yung prophecy about his birth. In Genesis chapter 3, verse 15, ipinahayag na yung ang binhi mo at binhi niya about sa seed of a woman. Then Deuteronomy chapter 18, verse 15, sabi ng Panginoon, from among you, God will choose from among you a prophet like me. Sabi ni Moses, a prophet like me. So, ibig sabihin singular, it refers to our Lord Jesus Christ. Di ba? Isaiah 53, the suffering of Jesus is being prophesied. Even his birthplace, mga kapatid, na-prophesy na. Di ba? Micah chapter 5 verse 1 and 2. Kaya nga, kung naalala niyo yung si Herodes, nung napaglalangan siya ng mga pantas, nangusap ang Panginoon sa mga pantas, ang anghel sa mga pantas, sabi niya, sa mga Magi, huwag na kayong bumalik sa Jerusalem. Kaya nung naisahan sa mga Magi, ano ang ginawa ni Herodes? Nagtanong-tanong siya sa mga matatanda ng Israel. Saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinasabi ng kasulatan. Bethlehem, Ephratah, bagamat napakaliit ka sa lahat ng mga bayan, sa iyo magmumula ang mamamahala sa atin. Micah chapter 5 verse 1 and 2. Di ba? Tingnan niyo po roon. Then pagdating sa Zacarias, di ba? Sa aklat ni Propeta Zacarias, makikita din natin doon. These are some, mga kapatid, sa aklat ni Zacarias na sinasabi doon sa Zechariah chapter 9 verse 9, tingnan mo Jerusalem sapagkat dumarating ang iyong hari na nakasakay sa asno. Sikat yung asno niyan, mga kapatid na kahit doon pa lang sa Genesis chapter 49, binanggit na yan ni Jacob nung binless niya si Judah. Tingnan nyo, Genesis 49 verse 9 to 10. Sikat yung asno. Nakahit yung asno. Zechariah chapter 9 verse 9. At maging doon sa Zechariah chapter 12 verse 10 yata yun. Tingnan natin Zechariah chapter 12 verse 10. Okay. Ito sa Zechariah chapter 12 verse 10. I will fill the descendants of David and the other people of Jerusalem with the spirit of mercy and the spirit of fear. They will look at the one whom they stabbed to death, and they will mourn for him like those who mourn for an only child. They will mourn bitterly like those who have lost their firstborn son. You see, mga kapatid? Born son.
Sabi ng Richard Saing, tama po ba yung ubusin mo ang lahat ng tao para mawala ang masasamang tao? Natural, hindi. Hindi ko alam kung sino tutukoy mo. Talagang hindi. Talagang hindi. Ano na yun, sabi ng iba, tamad na pamamaraan doon. Tamad daw na pamamaraan yun. Parang easy way na paraan yun, Richard. Sino ba tinutukoy mo dito sa atin? Or, okay. Hindi yun, Richard, kasi sabi doon sa Ezekiel 33:11 na hindi kagustuhan ng Diyos na mamatay ang mga tao. Na mamatay sila sa kasalanan. Gusto niya magbagong buhay ang lahat. So, kung patayin mo na kagad, wala nang tsansa. Hindi lang yan ganyan, Richard. Hindi lamang yan. Kalamitan pa dyan, mga Katoliko pa yan. At saka yung isang reliyon na talaga nagpa-print pa nga ng ganun. It is my viewpoint, Pwede nyo ako i-unfollow. Kasi actually sa Facebook, dati ang follower, mga friend ko sa Facebook, mga closest ko pa yung iba. Mga 5,000, almost 5,000 na. Mga konti na lang, ilang piraso na lang, 5,000 na. Hindi ka rin limit doon sa Facebook, 5,000 lang, diba, sa friends. Nagbaklas ako ng mga 2,000, almost 3,000 yung tinanggal ko doon. Mga ka-friend ko pa. Talagang binlock ko or in-unfriend ko. Yung iba binlock ako or yung iba binlock ko para at least kung mag-post ako ng pananaw ko na ayon sa banal na kasulatan ay hindi ko sila masasaktan. Hindi rin nila ako masasaktan. Pero it doesn't mean na galit ako sa kanila. I am praying for them. Ayun na, that was their meron pa nga ibang sekta niyan, talaga nagpagawa pa ng ganun So kung merong ganun dito sa atin, na follower ko na ganun, yun yung pananaw ko. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi sinasabi sa Ezekiel 33:11. So, kapag ganun ang pananaw mo, pagdating ng araw, ibig sabihin ang dugo ng mga tao na yun nasa iyong mga kamay, kasama ka doon. Yung dugo ng mga taong namatay due to injustices, extrajudicial, hindi dumaan sa due process, is pananagutin nyo pagdating ng araw sa paghukom. Mananagot kayo ng kanilang mga dugo. Kasama kayo doon. Sabi dito sa Ezekiel 33:11, tell them that as surely as I, the sovereign Lord, am the living God, I do not enjoy seeing a sinner die. I would rather see him stop sinning and live. Israel, stop the evil you are doing. Why do you want to die? Yan, see? Hindi kalooban ng Diyos yun na mamatay ang mga taong sa kanilang mga kasalanan. That is why the gospel is continuously being preached. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew chapter 24 verse 14. Yung sinasabi doon sa Matthew 24, punta natin lang. And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. So kasi, gusto ng Diyos ang lahat maligtas, kaya binibigyan niya ng opportunity. Matthew chapter 24 verse 14, binibigyan niya ng opportunity na makarinig ng mabuting balita for them to repent of their sin. Sapagkat hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao sa kanyang kasalanan because of his sin. Okay. So mga kapatid, pinapakita lamang ng banal na kasulatan na ang Panginoon Kristo is the fulfillment of the prophets and the law and the prophets, represented by Elijah and Moses na nagpakita sa kanya during his transfiguration, witness ni Peter, ni John, saka ni James, na saksihan nila, mga kapatid. And then, pinakita lamang ng Panginoon doon yung His very real nature that He is God. At yun nga, sinaysay natin yung mga talata sa Biblia na ang Panginoon Kristo
ang siyang katuparan kung anong inihula sa mga aklat ng mga propeta at ng batas ni Moses or doon sa Pentateuch. Di ba? Kahit yung pagsakay niya sa asno, Zechariah chapter 9 verse 9, pati yung pag-ulos sa kanyang tagiliran, Zechariah chapter 12 verse 10. You see? Na pati yung suffering niya, ipinahayag na rin. Pati yung birthplace niya, ipinahayag din ng mga propeta. Yun mga kapatid. So, ang Panginoon Kristo is the fulfillment of the law and the prophets. That is why, sa kanyang transfiguration, ipinakita niya kung sino talaga siya sa harapan ng kanyang mga alagad na ginawa niya mga saksi. Okay. Di ba kaya sa aklat ni San Pedro, later on, pinaliwanag niya doon sa kanyang sulat na nasaksihan nila. Later na nila ipinahayag, mga kapatid. Okay, hanapin natin. Ito, sa 2 Peter chapter 1, verse 10 to the following verses. We have not defended on made-up stories. Ayan sabi niya, in making known to you the mighty coming of our Lord Jesus Christ. With our own eyes, we saw His greatness. We were there when He was given honor and glory by God the Father. When the voice came to Him from the supreme glory, saying, "This is my own dear Son, with whom I am pleased." We ourselves heard this voice coming from heaven when we were with Him on the holy mountain. So we are even more confident of the message proclaimed by the prophets. You will do well to pay attention to it, because it is like a lamp shining in a dark place until the day dawns and the light of the morning star shines in your hearts. Above all else, however, remember, ayan, yung sinasabi ni San Pedro doon sa kanyang pahayag, pinahayag niya yung kanilang nasaksihan doon sa Mount of Transfiguration. So you see, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo is not just merely a human being. Babala yan, mga kapatid, babala yan, warning yan, na kapag ang pagkilala natin sa Panginoon Kristo ay merely human being, mapapabilang ka sa deceiver, magdaraya, at antikristo. Magdaraya at antikristo. Ibig sabihin, tinitwist mo yung truth about the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, magdaraya ka. Kaya nga, kung babasahin mo yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, na yung ginagamit nila actually laban sa atin, pero kung babasahin mo ng maigi, ay sa kanila pala. Tumuturo, kaya nga, tumuturo sila ng isang daliri, tatlo sa kanila. Kayo yung mga antikristo. Mga magdaraya at antikristo. Pero ang totoo, sa kanila pala bumabalik. Di ba? Bakit? Ano sinasabi sa 1 Timothy 4:1 to 3? Related sa 2 John verse 7, mga kapatid. Sabi dun sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, sapagkat sa mga huling araw, itong sekta na itong mga sekta na ito ay nangangaral sila daw ay lumutang sa panahon ng mga uling araw. Doon pa lang sa unang part, makikita mo, turo sila ng turo na yun ay patungkol sa atin. Pero sila ang tinutukoy doon. Kasi hindi naman tayo lumutang sa huling araw. Unang siglo pa lang tayo, itinatag ng Panginoon Kristo. Sila dumating ng huling araw na. Sapagkat sa mga huling araw, susundin ng mga tao ang magdarayang espiritu. At ano ito yung mga magdarayang espiritu?
Yun yung sinasabi sa 2 John verse 7, mga magdaraya na ayaw tanggapin ang Panginoon Kristo ay naging tao, sila ang mga magdaraya at antikristo. Naging tao. Yun nga sinasabi natin, binabalik natin po ulit-ulit, because He came as a human being, and prior He became human being, His very nature is God. That is why He displayed His glory before the eyes of His three witnesses apostles. At nagpakita si Elijah at saka si Moses. And then, anong kasunod doon sa Ebanghelyo? Meron pa pala akong prophecy na sasabihin. Yung sinasabi sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Di ba? Kung babasahin mo yun, it refers also to the Lord Jesus Christ. He is coming with the clouds. Basahin nyo sa sa Daniel chapter 7, 13 and 14. Okay? Puntahan mo natin. Sige, silipin natin mga kapatid. You see? Okay. Daniel 7:14. Ito yung Bible ginagamit ko, today's English version, pero wala siyang Deuterocanonical. Diyan meron akong isa, pareho pa din, today's English version with Deuterocanonicals. Ito, sabi rito, during this vision in the night, I saw what looked like a human being. He was approaching me, surrounded by clouds, and he went to the one who had been living forever and was presented to him. He was given authority, honor, and royal power, so that the people of all nations, races, and languages would serve him. His authority would last forever, and his kingdom would never end. So you see, bagsak ulit din sila dyan. Kaya nga, yung pinipoint nila sa atin, na tayo daw yung ang aral natin ay sa demonyo, pero kung titingnan natin, doon pa lang sa first line ng 1 Timothy, chapter 4, ay sila pala ang tinutukoy sa mga huling araw, sapagkat sa mga huling araw, susundin ng mga tao ang magdarayang espiritu. Yun nga ang sinasabi sa magdarayang espiritu, may mga antikristo, ayaw nilang kilanlin na ang Panginoon Kristo ay dumating sa laman. Sila yung mga magdaraya at antikristo. We are not. So therefore, hindi tayo yung tinutukoy nila doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 sapagkat hindi tayo dumating ng mga huling araw. Sila yung mga dumating ng mga huling araw. Sila mismo nag-claim nito mga kapatid. Dahil hindi tayo huling araw. We started at the very first, nung AD 33. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagtatag. Anong kasunod dito sa gospel? Anong sinabi na binanggit din ni San Pedro kanina? Binasa natin sa 2 Peter chapter 1. Dito sa Luke chapter 19. Okay. Sa Ebanghelyo ngayon. Okay. Okay, Matthew 17. Hanapin ko muna. Luke chapter 9 verses 28. Okay. Luke chapter 9. Ebanghelyo ngayon. Luke chapter 9 verses 28 to 36. Then, sabi dito, suddenly 2 men were standing there talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory and talked with Jesus about the way in which he would soon fulfill God's purpose by dying in Jerusalem. Peter and his companions were sound asleep, but they woke up and saw Jesus' glory and the 2 men who were standing with him.
As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not really know what he was saying. While he was still speaking, a cloud appeared and covered them with its shadow, and the disciples were afraid as the clouds came over them. A voice said from the cloud, This is my son, whom I have chosen. Listen to him. When the voice stopped, there was Jesus all alone. The disciples kept quiet about all this and told no one at that time anything they had seen. So you see, okay. Sabi ni Brother John, iba mga bugong isda bro kaysa tambasaka. Ayan nga. Okay. Alamat ng ugme, parang tinapay lang bro Pilipit. I don't know anong tinutukoy niya. So you see, mga kapatid. And then, ano sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Ama, sa anong baptism of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 3, di ba? Binanggit din yun. This is my beloved Son, listen to Him. So kung nakikinig tayo sa Panginoon sa Kristo, ay pakikinggan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi pwede na kapag nakinig tayo sa Panginoon sa Kristo, pipiliin lamang natin yung pabor sa atin. Kaya may sinabi si San Agustin, sabi niya, if you will only choose what to believe, then that is not the gospel you are believing, but yourself. Pakinggan ninyo siya. So sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, kung talaga tayong nakikinig sa Panginoon sa Kristo, hindi tayo pipili ng kung ano lamang yung gusto nating pakikinggan, mga kapatid. Or else, yun nga, sinasabi ni San Agustin, hindi talaga ang ebanghelyo yung ating pinaniwalaan, kundi ang ating sarili. Okay, so, anong sinasabi sa Luke chapter 10, verse 16, mga kapatid? Kasi it talks about pakikinig. Ang sinabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. May sinabi rito ang Panginoon sa Kristo sa Luke chapter 10, verse 16. Jesus said to His disciples, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. Thank you, contemplative. Ang mga alagad ang kausap dito, mga kapatid. Luke chapter 10, verse 16. Originally, ang mga alagad ang kausap. Dito. Na kung sino mang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Sino mang hindi nakikinig sa akin, hindi nakikinig sa nagsugo sa akin. At nag-reject sa akin, nag-reject sa inyo, nag-reject sa akin. At nag-reject sa nagsugo sa akin. Ngayon, wala na yung mga alagad. Sino ang karapat-dapat na makaklaim nitong kung sino yung ating pakikinggan? Itong verse na ito, sa Luke chapter 10, verse 16. Only the Catholic Church, mga kapatid. Ang Catholic Church, bakit? Ang mga-claim ng verse na ito, sila dapat yung pakikinggan natin kasi wala din mga apostol Pero bakit ang Catholic Church ang pakikinggan natin, mga obispo at mga pari natin pakikinggan natin? Bakit? Kasi sila yung legitimate na nag-succeed or sumunod ng mga successors ng mga apostol. The Catholic Church is the only church that can trace its roots back to the apostles na walang pagkaputol. Hindi ka rin nakikinig, Brother Cleo. Kasi yung sinasabi niya nga doon, Luke chapter 10, verse 16, basahin mo sa sarili mo.
ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. So therefore, makikinig tayo sa kanila, sa mga apostol. Sabi ko nga sa inyo, wala na yung mga apostol. Sino yung pakikinggan natin? Of course, their successor. At ang legit na makaklaim niyan ay ang Catholic Church. Because the Catholic Church is the legit na simbahan na may unbroken link to the apostles. So therefore, the authority is in them, is in the Catholic Church. Not sa mga lumutang lamang na walang kaugnayan sa mga alagad. So hindi mo ulit narinig. Hindi mo nga ulit na intindihan yung Luke chapter 10, verse 16. Sinabi ng Panginoon dun sa John chapter 10 na sabi niya, siya mabuting pastol, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. At nakikilala nila ang aking tinig. Pagdating sa John chapter 10, di ba sinabi niya ng Panginoon, siya yung mabuting pastol. Pero anong sinasabi niya dun sa John chapter 21? Ibinigay niya kay San Pedro ang karapatan o kapangyarihan na pangalagaan ang kawan ng Panginoon Kristo. Kung nabasa mo yun. Pero kung hindi mo nabasa, of course, at hindi mo naintindihan, ganoon talaga. So you see, mga kapatid. Yan ang mahirap sa mga, yan ang mahirap dyan, Brother June, sa mga kapatid nating mga protestante kasi sasabihin nila na Bible lamang. Kaya yung di ba, Bible alone yung mga protestante, kaya sa kanilang pagiging Bible alone ay dumami ng ilang libo. Okay. Tanungin din kita, Cleo, ha? Hindi ako saan yung Catholic na sinasabi mo? Tatanungin mo na kita, anong sekta at denominasyon ka? Sino founder? Yun muna pinaka-basic bago muna tayo lumayo. Sige nga, magpakatotoo ka. Kung talagang tapat ka sa Panginoon, sabihin mo, mapakilala ka anong sekta mo, Bro Cleo. Ano ang sekta mo? Denominasyon, sino ang founder? Para entertain ko yung sinasabi mo. Diba? So sinasabi ko sa iyo, yung sinasabi sa Luke chapter 10, verse 16, ang legit na mga claim nun is the Catholic Church because the Catholic Church is the only church that has an unbroken link to the apostles. Kaya nga tinatanong kita kung ano yung sekta mo. Hindi, kailangan yon para malaman natin. Di ba? Magpakatotoo ka. Sige nga. Kasi malalaman natin anong sekta mo at sino ang founder. Kung tapat ka, entertain kita. Okay. Bro Cleo. Kaya nga, Brother June, malalaman natin kaagad Ayaw niya sabihin, Church of God. Church of God, kaninong Church of God? Maraming gumagamit ng Church of God. At least tapat ka. Anong Church of God? Maraming gumagamit ng Church of God. Kaninong Church of God na kabilang? Church of God, si Brother John, si Bro Cleo. Maraming gumagamit ng Church of God. Kaya, paki-specify anong grupo ng Church of God. Kaninong grupo, sino ang founder. Kasi marami broke MCGI. So you see MCGI, ang founder is Brother Eli Soriano. Di ba? Prior siya namatay, di ba? Kinlaim niya na si Nicolas Perez, ay bago siya namatay, yung nirecant niya na statement, accusation niya sa Catholic Church, sabi niya, ay
Sino ba yung Brother John? Si si Felix ay naging member ni Ellen G. White, and then doon niya nakuha yung accusation about sa 666 ang Santo Papa. Then after that, si Nicolas Perez ay si Ora, yung mentor, si Ora ay naging miyembro din ni Felix, na si Felix naman galing kay Ellen G. White. Then si Chupilo Ora, then si Chupilo Ora ay ang naging mentor ni Nicolas Perez. Then si Nicolas Perez, yun yung mentor ni Ginoong Eli Soriano. Nalaman mo ba na out of desperation, kaya itinatag ni Mang Eli Soriano ang MCGI? Diba? Ilang pangalan ang pinaregister ni Mang Eli sa Securities and Exchange Commission? Hindi mo alam yan? Isa sa mga reason kung bakit siya nagtatag ng MCGI? Because out of desperation, hindi sa kanya ipinamaanan ni Nicolas Perez yung Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kundi doon sa babae. Kilala mo ba yun, Brother John, yung pinagbanahan? So, hindi kayo yun. Saka ang dami nyo gumagamit ng gumagamit ng pangalang Church of God. Hindi mabuting pangalan. Madaling umangkin. Marami kayong umaangkin sa 1 Timothy 3:15. Brocleo. Marami kayong umaangkin nun. Di ba? Umaangkin kayo nun. Hindi lang kayo. Napakarami. Thousands ang gumagamit ng 1 Timothy 3:15 saka Acts 20:28. But it doesn't refer to you. Kasi kung aangkinin nyo na kayo yun, then i-prove nyo muna dun sa ibang mga gumagamit na hindi kayo yan. Kami lang to original dito sa Pilipinas. Pero hindi yan yung paraan. Ang paraan para malaman mo kung talagang yan ay sa Panginoong Jesucristo, dapat merong connection from Jesus to the apostles up to now. Hindi pwede na putol. Kayo MCGI, putol kayo Wala kayong kaugnayan sa mga apostol. Then how can you claim? Hindi mo pwede yung pangalan lang. At saka FYI pala, Brocleo, Brother Cleo ba tawag dyan? O Brocleo talaga. FYI, yung bata niyong Di Batista, ikaw meron ka na bang mga debate na nakapost sa YouTube or sa Facebook? Yung bata niyong Di Batista na si Brad Jared Almasura sa Binyan, Laguna. Ayan sa Binyan pala, Brother John, diyan ako nakakita ng pangalang ang Iglesia ng Diyos, haligi at suhay. Yan yung kay Perez. Hindi ko lang alam kung kay Perez na yun o ano. Kasi nung umalis si Mang Eli sa kay Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, nagpa-register si Eli Soriano ng the same name. Baka hindi mo alam yan, Brocleo. Nagpa-register siya ng the same name, ay hinabla siya sa korte ng haligi at suhay, ng Iglesia ng Diyos, haligi at suhay. Ngayon, nung haligi at suhay ay hinabla siya, kaya hanggang sa nagpa-register si Mang Eli ng different names ng iglesia, meron pa nga daw siya iglesia ng mga panganay, iglesia sa ilang. Until such time na nagpa-register siya ng Members of the Church of God International. Ngayon, kung tatanungin mo si Mang Eli, saang Church of God kayo nagpa-member? And who accepted your membership? And who accepted your membership? Diba? Hindi po legit yun, original ink yun si Jared. Yes, dati siyang ink. Pero tingnan mo yung manner niya. Natutunan niya yung mga estilo kay Mang Eli talaga. Ink siya dati, saglit lang siya naging ink. Mas matagal siya sa MCGI, sa haligi at sa Iglesia ng Diyos.
Eng siya, of course, naging eng siya. Pero wala siyang natutunan doon. Pero yung manner niya, yung way niya, pananalita niya, kahit yung mga pag may memorize siya ng mga verses, ay brother Eli talaga. Yun. Yun muna ang yun muna yung harapin nyo si Brother Jared. So doon pa lang bagsak na kayo, hindi kayo yung tinutukoy doon. Nagkiklaim kayo ng pangalan, hindi lang kayo isa sa mga claimant. So prove to me na kayo yung legit na maaring makaklaim ng pangalan na yan. Saka kayo bumalik, saka kayo makipag-discussion sa mga Catholic. So dapat patunayan niyo mula sa ibang mga Church of God all over the world na kayo ay mga peke kayo, kami yung original sa Pilipinas. Then saka kayo bumalik sa Catholic Church. Makipag-usap. Kasi obviously na kayo ay tatag lang ng tao. Alam mo ba Bro Cleo, kapag tatag ka ng tao, baka hindi mo pa ito nabasa. Alam mo ba, di ba? Sa Daniel chapter 2 verse 44, sabi doon, in the last day, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Di ba? Pagdating doon sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. O, ibig sabihin na fulfilled yung Daniel chapter 2 verse 44 na sinasabi, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. And then, Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Then, pagdating sa Psalm 127 verse 1, Psalm 127 verse 1, anong sinasabi dun? Bro Cleo, kung nabasa mo yun, anong sinasabi dun? Maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang ginawa ng isang panday. Sambahayan pala yun nakalagay dun sa sa Psalm 127, it does not refer to the church. No, sapagkat sa Psalm 127 verse 1, makikita mo dun sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na kiniklaim ninyo, Bro Cleo, na sabi niya, if I will be delayed, you must know how to behave in the household of God. So yung household of God pala, doon sa 1 Timothy 3:15, ang karugtong nun is the household of God, the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. So, ibig sabihin, kailangan ang nagtatag ng isang sambahayan or the church must be God. Yun yung sinasabi sa Daniel 2:44. At Matthew 16 ang katuparan. Kaya hindi dapat tatag ng tao. Kasi doon sinasabi sa Psalm 127 verse 1, kapag tatag ng tao ay walang kabuluhan. Yun nga, sumagot na nga, Brother John, MCGI. So therefore, si Eliseo Soriano ang founder. So Eliseo Soriano, kaya sinaysay na nga natin ang pinagbula ni Eliseo Soriano. Kaya nga, nagreklamo na siya, wala daw personal dapat Sabi niya, aral na lang, hindi personalan. Hindi personal yun, totoo yun. Oo, si Kristo. Tingnan mo, dinidishonor Bro Cleo kung alam ito, sabihin ko sa'yo, pagsasabihan kita, magsulat ka ng Kristo, maliit na letra. Alam mo bang kahulugan kapag little C ang ginagamit mo sa Kristo? That is different Christ. Hindi si Kristo yan na nagkatawang tao. Yung church, yung God mo, maliit din. Dapat taga-MCGI ka na, hindi ka na dapat ganyan. Pag gumamit ka ng salitang Kristo, huwag kang maging tamad, nag-i-capitalize yung letter C. And then yung God mo, maliit din na letter G. Dapat malaki.
Ayan isagutin mo na lang si Mystery of Faith. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Cleo, kasama na rin yung ibang mga Katoliko dyan. Kapag magsulat ka ng Kristo, dapat malaki kasi kapag Kristo na maliit, ang kahulugan niyan is different. At ang God, dapat kapag magsulat ka ng God, capital letter G. Kasi ang God na maliit na letra is different meaning. Leo, gusto mo ba kausapin si Brother Joseph June? Iakyat kita, kausapin mo siya. Ayan, tinatanong ka ni Mystery of Faith ni Ecclesia Catholis, Acts 9:31. Tinatanong ka, Bro Cleo, asan ang Church of God mo before 1900s? Ayan, tanungin mo ngayon. At saka isa pa, Bro Cleo, na, di ba, Brother June, Brother Mystery of Faith. Ito pa, Cleo, kung paano kayo niloko ni Mang Eli Soriano. Ito pa, paano kayo niloko ni Mang Eli Soriano. Tinanong si Eli Soriano. Sa YouTube to, hindi to gawa-gawa, hindi ako nagsisinungaling. Ano sabi niya? Brother Eli, sinong nagtatag ng Catholic Church? Sabi ni Eli Soriano, hindi ko alam eh. Pero tingnan mo kung paano sa huli Hindi ko alam eh. Kasi nung itinatag ang Catholic Church, hindi pa ako pinanganak eh. Mga 2,000 years ago na kasi yun eh. Okay. Di ba? Nahuli mismo sa bibig si Brother Eli Soriano. Ibig sabihin, na-recognize niya that the Catholics existed for almost 1,000 years. Wala namang simbahan na nag-exist for almost 1,000 years. Kundi ang Catholic Church. You see? Kaya nga, yung claim nyo dyan sa 1 Timothy 3:15, gaano katotoo na kayo yan? Kasi yun nga, tinatanong kayo ni Mystery of Faith. Saan kayo noong 1900? Di ba? So yun mga kapatid, ang sinasabi dito sa Ebanghelyo ngayon, sa Luke chapter 9, na sinasabi ng Ama na pakinggan natin ang kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Pero ang ating Panginoong Kristo ay nagbilin din sa kanyang mga lagad. Nakasabi niya, ang sino mang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. At ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at nakikinig sa nagsugo sa akin. The same way na kung sino ang mang hindi tumanggap sa inyo, hindi tumatanggap sa akin. Ang hindi tumatanggap sa akin, hindi tumatanggap sa amang nagsugo sa Panginoong Kristo. Ngayon, yung verse na ito, sino ang legit na makaklaim nito? Of course, ang Catholic Church, sapagkat ang Catholic Church lang ay may tinatawag na unbroken link to the apostles. Hindi ang MCGI na tinatag ni Mang Eli Soriano or iba pang mga sekta na gumagamit ng titulong Church of God. Yan. Bro Cleo, Remnant. Tanong ni Brother John, nabawasan nyo naman yan eh. Meron ba kayong sariling Biblia? May salin ba kayo ng Biblia? Salin na lang. Kahit salin na lang. Meron ba kayong salin ng Biblia? Na sarili nyo. Di ba pareho lang din kayo ng Inc. 1914 na wala kayong salin na Biblia? Yan ang Biblia, ang nagpangalan sa Biblia, na Biblia ang Catholic Church. Ang naglagay ng chapter at verses Catholic Church. Baka hindi nyo po alam yan. Kaya nga, meron kayong nakukuot na 1 Timothy 3:15, saka Roma 16:16, at saka Acts 20:28, at saka 1 Corinthians 15 verse 9. Kaya meron kayong nakukuot na ganun. Okay. Pero without the Catholic Church, wala kayong verse or chapter na makukuot. Kasi kung hindi nilagyan ng chapter at verse ng
ng Catholic Church, paano nyo makukot? Sa kadami nyo pong nag-claim yan, kapatid, ng mga talata. Pero it doesn't mean, hindi common na kiniklaim nyo yan, dapat patunayan nyo kung kayo ba yung tinutukoy niyan. You have to provide historical proofs, evidences. Hindi pwede. Sa korte, Brother John, di ba? Sa korte, kapag may i-claim ka na, halimbawa, i-claim mo yung lupa. Itong lupa na ito somewhere here in Rizal, akin to. Between the boundary of Tanay and Teresa or Morong, akin to. Then, paano mo mapoprove sa korte na ikaw yung legitimate na nagmamayari nun? Since marami kayong claimant, then you need to provide evidence. You need to provide proof. Hindi mo lang basta i-claim yung verse. Or else, nonsense yun. We need evidence. We need proof. Hindi lang basta ka umaangkin. Kapag maraming claimants, mga kapatid, you need to provide a proof or evidence that you are the legit claimant of that verse. 1 Timothy 3:15, 1 Corinthians 15 verse 9, Acts 20:28, or including na yung Roma 16:16. Anong proof nyo? Tinatanong ko yun ni Mystery of Faith. Sagutin nyo nga. Magpakita kayo ng proof. Sa amin, sa Catholic Church, that is undeniable fact na kami ay merong connectivity or connection, unbroken link to the apostles. Meron kaming mapoprovide the proof. Meron kaming mapoprovide na evidence. Kayo, claim lang kayo. Kung sa korte tayo humarap, halimbawa, mag-claim kayo ng something na wala kayong ipipresent na pruweba na kayo yun. Ibibase nyo lang dun sa, hindi, base yan sa aral. Aral lang, hindi yan tatanggapin ng korte. Kailangan ng proof. Hard proof. Hindi lang basta salita lang. Nonsense yan. Di ba? Much more. Alam namin na ang nagtatag sa inyo ay si Mang Eli Soriano. Paano niyo mapuprove na kayo yung 1 Timothy 3:15? Baka hindi niyo alam. Ang sulat ni San Pablo sa 1 Timothy 3:15 is not a prophecy. It was an actual letter of Saint Paul to Timothy during the 1st century. Hindi niya tinutukoy ito sa 1900 na darating na aangkin nito. Hindi niya tinutukoy doon sa 1900 na darating. That was not a prophecy. That was his actual letter to Saint Timothy during these times in 1st century. In the bracket of 1st century, paano mo ma-reconcile yun sa inyong kapanahunan, 1900, Remnant at saka Cleo? Kaya lahat ng mga nag-claim ng mga verses sa Bible, once na wala kayong proof or ebidensya, matibay na ebidensya na magpapatunay na kayo yung tinutukoy sa sinasabi sa mga kiniklaim nyo ng mga verses, nonsense yan, nonsense. Walang silbi, walang kahulugan, walang kabuluhan. Hindi yan katibayan na kumo mababasa. Marami kayong claimant, so you need to provide a proof or evidence. Nababasa niya yung Brother John Pag sinabi niyang, sige, akyat mo ako, kausapin ko yung ano. Ay, si Remnant pala. Ay, ito sa may Remnant. Si Remnant pala. Ito rin to. Isa rin to sa claimant. Na sila rin yung totoo. Samantalang si Remnant ay tatag ni Ellen Goldwhite. Di ba? Yes. Ayan, Bro Cleo, mag-usap muna kayo ni Remnant. Hindi totoo si Ellen G. White. Mag-usap muna kayo, dalawa. Hindi totoo si Ellen G. White. Si Mang Eli ang totoo. Ayan.
Si Mang Eli, totoo na, mag-usap mo na kayo, Bro Cleo at saka sa Remnant, mag-usap mo na kayo. Hindi totoo si Eli Soriano. Lumabas lang sa 1900. Kami ang totoo, 1872. 1872 ba, Mystery of Faith? Galit na galit sila kay Brother Amek, kasi si Brother Amek nag-convert sa Catholic Church. Yun. Nagalit sila tuloy. At saka si Brother Amek ngayon ay Catholic Faith Defender na. Nakakarating na kung saan-saan. At binabara niya na yung turo ni Ellen Goldwhite. So, paano yan, mga kapatid? Okay. Maliban kay Denmar Santiago, si Denmar naman, ay kung titingnan nyo, parang it seems na wala siyang suporta. Walang suporta si Denmar, kaya bumalik ulit sa from iglesia, nagbalik siya sa Catholic Church, pero nung nakita nila parang walang suporta sa Catholic Church, monetarily, bumalik ulit sa sasabakan ni Ellen Goldwhite. Yan, si Remnant. Yan. Okay. So kung ang Remnant, ang Seventh-day Adventist ay kay Ellen Goldwhite, tatag ni Ellen Goldwhite, then kasama kayo dun sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1, Remnant, na maliban ng isang sambayan ay tatag ay itinayo ng Diyos, ay walang kabuluhan yung itinayo ng mga panday, ay walang kabuluhan yung itinayo ng mga tao. So that is very clear. So paano mo yan kukontrahin? Patunay lang na ang Seventh-day Adventist ay tinatag ni Ellen Goldwhite. Okay. So, ibig sabihin, disqualified siya. Base dun sa Psalm 127 verse 1. Remnant. Ayan si Bro Cleo. Bro Cleo, sinasalin kita. Kausapin mo muna si Remnant. Sabihin mo sa kanya hindi totoo si Ellen Goldwhite. Actually, may turo naman talaga si Ellen Soriano. Kinukontra niya naman talaga si Ellen Goldwhite eh. May turo naman talaga si Ellen Soriano na ganon. So, dapat mag-usap muna kayo dalawa. Bugo plus dugo equals pantat. Pantat, Brother Jun, di ba yung hito. Okay. Oh, gawa 7:28. Si Remnant pala ang verse nila, gawa 7:28. Tingnan natin kayo naman, Bro Cleo, is Acts 20:28, di ba? At saka 1 Timothy 3:15. At saka 1 Corinthians 15 verse 9. Mas marami yung Church of God Sige nga, magparamihan nga kayo ng verse. Tingnan natin kung si Ellen Goldwhite dito ang tinutukoy sa Acts 7:28 daw. Okay. Dahil meron naman, kaya nga Remnant, alam mo ba na kaya nga isa yan sa iglesia ang tinatag ni Mang Eli Soriano Iglesia sa Ilang. Isa sa pangalan na pinaregistered ni Mang Eli. Pero yung sikat na ginagamit nila yung MCGI. Okay. Acts 7:28. Yung verse na ang iglesia naman at saka MCGI pinag-aagawan nila yung Acts 20:28. Pero kayo Remnant, parang kayo lang ang alam ko na nag-aangkin ito. Pero bagaman ganon. Okay. Acts 7:28. Parang mali yung gawa, Acts 7:28, mali yung ginawan mo, quote mo Dito sa Acts 7:28, sabi rito, Remnant sa today's English version. Sabi rito,
Do you want to kill me? Just as you killed that Egyptian yesterday? Ayan, yung sinasabi sa Acts 20:28. Acts 7:28. Sabi ni Ellen White, darating daw si Jesus noon nabuhay pa si Ellen White. False prophet. Oo, false prophet talaga. Ang tunay na church ng Diyos ay totoo, hindi galing sa hula. Kung totoo nga, OLB, ito bago naman si Olbap. Olbap, kung totoong iglesia na yun ng Diyos, ay katuparan ng hula. Hindi galing sa hula, kundi katuparan ng hula. 38 pala. Ayan na. 38, basahin natin. Akala ko pareho kayo ng ng 19:14, Acts 20:28 at saka MCGI. He is the one who was with the people of Israel, assembled in the desert. He was there with our ancestors and with the angel who spoke to him on Mount Sinai and received God's living message to pass on to us. Okay, sino ba nagsasalita dito? Ano ba ang context nito? Ano bang context nito? Remnant. Paso na naman kayo. Parehong-pareho kayo ng lahat ng mga sekta at denominasyon. Kasama ni Elio Soriano. Di ba? Okay? Kasama ni Elio Soriano. Inaangkin din yung Acts 20:28. Pero hindi kayo tinutukoy dito sa Acts 7:28. Ano bang konteksto nito? Sino wala nagsasaysay dito? Si San Esteban. Si San Esteban sa Acts chapter 7. Siya nagsasaysay nito. Sinasaysay niya sa mga matatanda sa mga elder ng Israel. Sa mga skriba at mga pareseyo. Sa matatanda ng Israel. Sinasaysay niya yung ginawa ng Diyos na sinamahan niya ang kanyang bayan sa ilang. Di ba? 40 years sila sa ilang. So, hindi mo rin pwede i-claim to. Pareho lang pala kayo ng strategy ng mga Eli. Mali yan. Yan. Ang ibang sekta kasi nabuo galing sa hula sa Biblia. So, ay kinlaim lang nila kasi yun. Yung in-claim lang po nila Olbap Hindi man nag-claim sa turo yan. Sa turo, no. Basahin mo ang buong konteksto. Anong sinasaysay dito? San Esteban. Pinapaliwanag niya at pinatutuhanan niya sa bayang Israel sa mga Hudyo na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas. Basahin mo yung buong Kasi ito yung panahon na ibabatuhin sa San Esteban nung sinasaysay niya ito. Okay. Kiniklaim nyo lang to. Kasi ang tinutukoy ni San Esteban dito, isinasaysay niya how God accompanied His people in the wilderness for 40 years. They are not supposed 40 years in the wilderness. Dapat kaya nilang tawirin ang Egypt 1 week or 3 days sa paglalakad. Pero bakit nagpaikot-ikot sila sa ilang for 40 years? Hindi nagpunta si Jesus Christ dito sa Pinas para magtayo ng simbahan. The same with Brother John doon sa US. Hindi siya pumunta doon noong 1872. So, ayan. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-likes. 528 likes. And then, 3 shares. And then, mga nag-tap ng screen, 18 currently. Ay, Brother Romy, kape na tayo. Doon ako sa wala na ako sukal dito Doon na ako sa Paris, Brother Romy. Kita tayo doon Pagkasabi kay misis mo, kay ate, babalikin niyo po si Brother Romy sayang naman yung ikalawang araw. Brother Romy Hello po.
Ate, sister, payagan nyo na po si Brother Romy. Mabait naman po siya doon. Ayan, Brother Romy, baka mamaya hindi ka papayagan eh. Sabihin mo kamo, last na po. Medyo maaga-aga tayo ngayon, Brother Romy. So talagang ganun talaga na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon ay talagang magsasakripisyo tayo. Katulad nito, ginagawa natin ay dapat maglalabas sana ako, Brother Romy. Kaso lang, tanong ka ng tanong kagabi sa akin kung magla-live ba ako. Kaya tuloy napilitan akong mag-live. So mga kapatid, lastly siguro magtatapos tayo sa salita na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na sinasabi ng Ama na una niyang binanggit noong baptism na sinabi niya rin na, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him." Then uli dito sa Transfiguration sa Luke chapter 9 verses 28 to 36 sinasabi niya, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." So sinasabi niyang pakinggan natin siya. At ang Panginoon Kristo din ay nagsalita din na kung totoong nakikinig tayo sa Kanya, ay pakikinggan din natin yung Kanyang mga alagad. At ang wala na yung mga alagad originally. Sino na yung pwede natin pakikinggan? Ang mga successors ng mga alagad. Ang walang dili iba, kundi ang Catholic Church. Because kung titingnan niyo mga kapatid, lahat ng mga nag-aangkin ng mga talata sa Biblia, they all just claimed verses in the Bible, pero hindi nila mapapatunayan na sila yaon. But ang Catholic Church, kaya niyang patunayan based on evidence that the Catholic Church is the only church that has an unbroken link from current leadership of our church down to the very apostles. Na sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, "Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin." At sinabi pa niya na kapag hindi natin tinanggap yung mga alagad, hindi natin tinatanggap ang Panginoon Kristo, at pag hindi natin tinatanggap ang Panginoon Kristo, hindi rin natin tinatanggap ang Ama. So ang legit lang na makapag-claim ng verse na yun sa Bible is ang Catholic Church na dapat nating pakikinggan. Di ba? Sa John chapter 10, "Ang aking mga tupay nakikinig sa aking mga tinig." At alam naman natin, prior umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, doon sa John chapter 29, verses 15 to 19, na sinasabi niya na pinagkatiwala niya ang pangangalaga kay San Pedro sa mga tupa ng Panginoon. At alam natin, since na ipinagkatiwala ni San Pedro, kay San Pedro ang kawan ng mga tupa ng Panginoon, therefore, San Pedro ay kinakailangan niyang ipagkatiwala rin sa successor niya. That is why we in the Catholic Church, meron tayong tinatawag na apostolic succession. From St. Peter up to Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. But the rest of our separated brethren, they cannot establish any single link sa mga apostol. Ang maari lamang nilang gawin ay umangkin ng mga talata sa Biblia na kung susuriin natin ay hindi naman talaga tumutukoy sa kanila, mga kapatid. Ayan. Yan yung katotohanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung patuloy sa John 8:31 to 32, kung patuloy kayong sumusunod sa akin, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan na ito ang siyang magpapalaya sa inyo. Yan, mga kapatid. So, ayan. Okay. So, yan mga kapatid, ang katotohanan. Ang maari lamang makapag-claim ng Luke chapter 10 verse 16 ay ang Catholic Church, because for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Mag-research pa kayo ng lahat ng mga sekta at denominasyon na nag-exist, at malalaman mo na ang lahat ng mga iyon
ay tatag lamang ng mga tao, mga kapatid. Kaya nga, kung babasahin nyo sa Psalm 127 verse 1, ay doon pa lang bagsak na po sila sapagkat tatag lamang sila ng tao. Okay? So, mga kapatid, maraming salamat sa nakiisa, sa nag-like, 700 likes, 3 nag-share, yung si Rimnant kanina, si Ball Pubs, Mystery of Faith, si Brother June, Robert Romy, si Yuhay, mamaya, and then si Olbap, and then kanina si Brother Cleo, at yung mga nag-tap ng screen na nakasama natin ngayon, sina Mystery of Faith, Brother Joseph John, Remnant ng SDA, Brother Romy, si Jam, si Sabina Galvez, Eunicia Zamora, MRIBDH, si Vance, lagi itong naggusto-subay pa rin sa atin si Vance, si Sebastian Guno, and then si G. Andre Balvin, 2601 Rodel Entoy, at saka si Melina Panganiban. Ayun. So, maraming salamat mga kapatid. Okay. So, shalom, that is by now. Okay. See you mga kapatid mamaya, Brother Romy. And may God bless us all. Brother John, continue to pray. Please continue to pray for us. Including si Brother Romy Nonyas. Okay. Mystery of Faith, thank you. At sa lahat mga nag-tap ng screen, maging kahit yung hindi man nag-tap ng screen. May God bless us and see you later kung lulubin ng Panginoon. Thank you, mga kapatid. Signing off.